Para sa akin, isa po sa mga paraan upang magtugma ang ating mga aksyon at pananampalataya ay ang pag-alam ng ating tunay na paniniwala. Amen. Hindi po tayo dapat basta-basta magpaniwala sa mga kasabihan na walang basehan. Dahil ang tunay na debosyon ay hindi sa pagsunod sa mga walang batayang kasabihan, Amen. kundi sa pagsunod sa turo ng Diyos na magbigay ng pag-ibig, katarungan at malasakit sa ating kapwa. Po, pag nilayan po natin at ibahagi ang ating kaalaman o karanasan sa tanong na ito, ano ang mga paraan na makakatulong para magtugma ang ating mga aksyon o gawa sa ating pananampalataya? Yan. At yaman din lamang tayo rin na nagtanong. O di tayo na kagad ang unang mag-share para they can join us in the conversation. Go ahead, brother. So ngayon, sa ating ebanghelyo ngayon, pinupunan ni Jesus ang mga Pariseyo na inuuna ang ritual ngunit nalilimutan ang mga mas mahalagang bagay, ang pag-ibig at katarungan. At tinulig sa akin niya ang mga tagapagturo ng batas na nagpapataw ng mga alituntuning mahirap sundin ngunit sila mismo ay hindi sumusunod. At sa ating panahon ngayon, paano nga ba natin may papakita ang tunay na pananampalataya? Siguro magandang itanong din ay ano ang mga bagay na pumipigil sa atin na maging totoo sa ating pananampalataya at mga gawa. At alam niyo po, sa ating kultura, marami tayong mga pamahiin o paniniwala na minsan ay nagiging hadlang sa ating pagiging tapat sa pananampalataya. Yan, sa lamay pa lang halimbawa, may mga pamahiin na bawal maligo, maglinis ng lugar, pagpasalamat sa mga bumisita o magpaalam kung mauuna na. Kaya madalas hindi po natin alam ang eksaktong paliwanag sa mga ito at kadalasan nagiging pabigat lamang sa atin sa panahon ng pagdadalamhati. So i-share ko lang, Coach JC, kasi noong nakaraang October 7, pumunta ang pamilya namin sa San Manuel, Pangasinan para makilamay at ilibing ang aking ninong na kapatid ng aking ama. At tulad ng maraming probinsya, marami pong pamahiin ang sinusunod. May ilang kamag-anak na nagsasabing sundin na lang daw ang mga kasabihan dahil wala naman daw mawawala. Pero sinabi ko po na ang mawawala ay ang tunay na diwa ng ating pananampalatayang Kristiyano kung tayo ay patuloy na magpapaniwala sa mga kasabihan o pamahiing wala namang batayan. Yan, isa pang halimbawa, Brother GC, ang paniniwala sa sukob. Alam mo, akala ko po ay sa kasal lang yun. Dahil nga libing ng ninong ko noon, may nagsabi na huwag daw po muna naming ipagdiwang ang karawan ng anak ko sa araw din na iyon. Totoo naman po na may tamang oras para sa lahat ng bagay. Oras ng pagdadalamhati at oras ng pagdiriwang. Ngunit dahil nakiramay na kami at nagdasal para sa kaluluwa ng aking ninong, hindi nito dapat hadlangan ang pagbibigay pugay sa buhay at biyaya ng Diyos. Kaya nagpatuloy po kami ipagdiwang ang karawan ng anak ko. At sa biyaya nga ng Diyos, noong October 7 ay Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary din. Yes. At bago kami umuwi sa Parañaque, dumaan kami sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag upang manalangin para kay Mama Mary, pagdasal ang aking ninong at kanyang pamilya. Gayon din ang aming mga panalangin para sa anak ko sa kanyang karawan. At alam niyo po, ang mga ganitong pamahiin ay hindi dapat maging hadlang sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya, sa pagpapakita ng malasakit at sa pagdiriwang ng buhay. Para sa akin, isa po sa mga paraan upang magtugma ang ating mga aksyon at pananampalataya ay ang pag-alam ng ating tunay na paniniwala. Hindi po tayo dapat basta-basta magpaniwala sa mga kasabihan na walang basehan. Sa halip, kailangan po nating palalimin ang ating pagkakilala kay Jesus at ang kanyang mga aral sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng turo ng simbahan at pakikisalamuha or fellowship with our faith community. Yan, dahil mga kapatid, ang atin pong pananampalataya hindi lamang tungkol sa mga ritual o pagsunod sa tradisyon. Ito ay isang personal na relasyon sa Diyos na dapat makita sa ating mga gawa at pag-ugali. Huwag po nating hayaang hadlangan tayo ng mga pamahiin o lumang paniniwala sa pagpapakita ng malasakit at pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Dahil ang tunay na debosyon ay hindi sa pagsunod sa mga walang batayang kasabihan, kundi sa pagsunod sa turo ng Diyos na magbigay ng pag-ibig, katarungan at malasakit sa ating kapwa. Ayan, Brother, Wow. ating mga Thank you, brother, for sharing at